Mga doktor ay nagulat at kailangan kong aminin na ako ay isa sa kanila. Ako si Dr. Fernando Manalo at sa mahigit 20 na taon kong pagsasanay sa klinika, tinutulungan ang libu-libong tao na mabawi ang kanilang kalusugan at sigla. Kakaunti lamang ang mga natuklasan na nag-iwan ng ganito kalaking impresyon sa akin. Sa loob ng mga dekada, sinabi sa atin na ang itlog ang hari ng protina. Ito ang pamantayang ginto, ang sanggunian kung saan natin sinusukat ang lahat ng iba pa. At huwag ninyo akong maliitin. Ang itlog ay isang kahangahangang pagkain, puno ng mga sustansya. Pero, paano kung sabihin ko sa inyo na marami sa mga alam ninyo tungkol sa protina ay malapit ng magbago? At kung ibunyag ko sa inyo na mayroong isang pagkain, isang superfood na halos nakalimutan na sa kanyang pinakadalisay at puro na anyo ay may densidad ng protina na lubos na nalalampasan ang mga tradisyonal na kampeon tulad ng itlog at maging ang karne. Hindi ako nagsasalita tungkol sa isang sintetikong suplemento na ginawa sa laboratorio. Pinag-uusapan ko ang isang natural na pagkain, isang pinagmumulan ng buhay na umiral na sa ating planeta sa loob ng milyon-milyong taon. Ngunit ngayon lamang pinahahalagahan ng modernong agham sa buong lawak nito. Manatili kayo sa akin dahil sa mga susunod na minuto hindi lamang ibubunyag ko kung ano ang pagkaing ito, kundi bibigyan ko rin kayo ng kumpletong listahan ng makapangyarihang mga alternatibo na makakatulong sa inyo na matugunan ang inyong mga pangangailangan sa protina at makikita ninyo agad ngayon sa inyong supermarket. Ang impormasyong ito ay mahalaga, lalo na kung naramdaman ninyong ang lakas at enerhiya ay hindi na tulad ng dati. Ito ay isa sa mga lihim upang mabawi ang siglang iyon na akala ninyo ay nawala na. Pero bago iyon, gusto kong tanungin ninyo ang inyong sarili ng tapat. Nararamdaman ninyo ba iyon? Nahihirapan na ba kayong tumayo mula sa upuan? Nararamdaman ba ninyong nanginginig ang inyong mga braso kapag buhatin ang mga supot ng pinamili? Ang pag-akyat sa isang hagdanan ay nakakawala na ba ng hininga, mabilis ang tibok ng puso, at kailangan pang huminto sa gitna? Hindi ito simpleng mga karamdaman ng katandaan. Hindi ito isang bagay na dapat ninyong tanggapin na lamang. Ito ay mga senyales ng babala na ipinapadala ng inyong katawan. Tinatawag itong sarcopenia at ito ang unti-unting pagkawala ng mas ng kalamnan at lakas na bumibilis kasama ng edad. Marami sa aking mga pasyente ang pumupunta sa aking klinika na bigo, nararamdamang mahina, pagod, at iniisip na ginagawa nila ang lahat ng tama. Sinasabi nila sa akin, "Doktor, kumakain ako ng ilang itlog tuwing umaga. Hindi ba sapat iyon?" At ang sagot ko, kasama ang agham sa kamay, ay malamang na hindi. Ang sarcopenia ay hindi isang hatol, ito ay isang kondisyon na maaari nating labanan at sa maraming kaso ay baligtarin. Pero upang gawin iyon, kailangan natin ng mga tamang kasangkapan. Ang pinakamakapangyarihang kombinasyon na mayroon tayo ay ang resistance exercise at wastong nutrisyon. Ang pinakakaraniwang pagkakamali ay ang maliitin ang dami ng protina na kailangan ng ating katawan upang muling buuin ang tissue ng kalamnan. Kaya naman, ang pagkilala sa mga pagkaing ito ay napakahalaga dahil nagbibigay sila ng accessible at masarap na paraan upang bigyan ang ating katawan ng kailangan nito upang muling maging malakas. Bago natin ilipat ang hari sa ibang espasyo sa tabla, kailangan nating maunawaan kung bakit ito ang may corona. Ang itlog ay isang kahangahangang pagkain. Ang isang malaking itlog na mga 50 hanggang 60 gran ay nagbibigay ng 10 hanggang 7 gran ng protina na may mataas na biological value, ibig sabihin ay mayroon itong siyam na mahahalagang amino acids na kailangan ng ating katawan. Sa bawat 100 gram ng itlog, humigit kumulang 2 malalaking itlog, nakakakuha tayo ng humigit kumulang 2 hanggang 13 gram ng protina. Ito ay isang kumpletong pakete, abot kaya, at maraming gamit. Kung gayon, nasaan ang problema? Ang problema ay hindi ang itlog, kundi ang paniniwalang sapat na ito. Ang pangangailangan sa protina ay tumataas habang tumatanda tayo. Maraming gabay para sa malusog na matatanda ay nagmumungkahi ng 1 hanggang 1.2 gram ng protina bawat kilo ng timbang ng katawan bawat araw. At para sa mga may sarcopenia o nasa panganib, ang rekomendasyon ng mga eksperto ay madalas na tumataas sa 1.2 o kahit 1.1 na may 4 bawat kilo. Para sa isang taong sedentary, ibig sabihin ay OT4 hanggang 105 gram ng protina bawat araw lamang upang labanan ang problema. 2 itlog ay magbibigay lamang ng humigit kumulang 13 gram. Ito ang malaking agwat. Ito ay isang malaking nutritional gap at ang agwat na ito ay nag-aambag sa kahinaan, pagkahulog at pagkawala ng kalayaan.
Ngayon ay isasara natin ang agwat na iyon. Ang aming unang kalaban ay isang simpleng pagkain, ngunit hindi ka panipaniwalang makapangyarihan, ang yogurt. Pero hindi basta yogurt. Pinag-uusapan ko ang natural na Greek yogurt, walang idinagdag na asukal. Habang ang 100 gramo ng itlog ay nagbibigay ng humigit kumulang 12 gram ng protina, ang 100 gramo ng karaniwang Greek yogurt ay karaniwang nagbibigay ng 8 hanggang 10 gram, isang lubos na kapuri-puri na halaga. Pero narito ang kawili-wili. Ang mga bersyong mas puro, tulad ng ultra-filtrated or estilo ng Skyr, ay maaaring umabot sa 15 o 17 gram ng protina. Iyon ay talagang nalalampasan ang itlog. Ang nagiging matibay na kaalyado ng Greek yogurt ay ang uri ng protina nito. Ito ay binubuo pangunahin ng casein, isang protina na mabagal ang pagsipsip. Ang casein ay naglalabas ng mga amino acid nang tuloy-tuloy sa loob ng maraming oras tulad ng patuloy na patak ng mga ladrilyo para sa inyong mga kalamnan na nakakatulong na maiwasan ang kanilang pagkasira. Bukod dito, ang yogurt ay isang pambihirang pinagmumulan ng calcium at madalas na pinatitibay ng bitamina D, ang kailangan na kapareha para sa kalusugan ng buto. Ang mahinang buto sa mahinang kalamnan ay ang recipe para sa bali. Labanan ng yogurt ang parehong larangan. At huwag nating kalimutan ang mga probiotic sa live yogurt, ang mga mabubuting bakterya na nagpapabuti sa kalusugan ng bituka at pagsipsip ng lahat ng mga sustansyang ito. Paano ito isama? Isang mangkok ng Greek yogurt na may mani at berries ay isang makapangyarihang almusal. Maaari rin itong gamitin bilang base para sa smoothies o kapalit ng mayonesa. Ang kadalian ng pagkonsumo at nutritional power nito ay ginagawa itong pangunahing haligi. Ang susunod na pagkain ay isang kayamanang nakatago sa pasilyo ng supermarket. Ito ay abot kaya, matagal ang shelf life, at hindi nangangailangan ng paghahanda. Ang delatang isda tulad ng tuna at sardinas. Maraming tao ang maliitin ito. Ihambing natin. Ang 100 kilograms ng itlog ay may 12 gram ng protina. Alam ba ninyo kung gaano karaming protina ang nasa 100 gram ng tuna in brine? Sa pagitan ng 25 at 33 gram? Ito ay higit sa doble at mas gumaganda ang kwento sa sardinas. Ang maliliit na isdang ito ay mga higante sa nutrisyon. Bukod sa dami ng protina na katulad ng tuna, kinakain ang sardinas ng buo kasama ang malambot na tinik. Ginagawa nitong isa sa pinakamayamang pinagmumulan ng calcium na umiiral, purong ginto para sa mga buto. At pagkatapos ay ang kanilang nakatagong ace, ang omega-3 fatty acids. Napatunayan ng agham na ang omega-3 ay nakakatulong na i-moderate ang inflammatory response ng katawan. Ang talamak na pamamaga ay isa sa mga dahilan ng pagtanda at pagkasira ng kalamnan. Bukod dito, mahalaga ang omega-3 para sa kalusugan ng utak at puso. Ang kaginhawahan ay susi. Buksan ang lata at idagdag sa salad. Haluin ito sa Greek yogurt upang gawing pate o ilagay sa whole grain bread. Subukang kumain ng isdang may asul na laman, sariwa man o delata, 2 beses sa isang linggo. Isang payo lamang, ibahin ang uri ng isda at mas gusto ang maliliit tulad ng sardinas upang mabawasan ang exposure sa mabibigat na metal tulad ng mercury. Ngayon naman tayo sa mundo ng gulay. Sa mahabang panahon, itinuring na mas mababa ang protina mula sa gulay, ngunit pinasag ng agham ang mitong iyon. At nasa unahan ng rebolusyong ito ang mga legum, tulad ng lentil at chickpeas. Maging tapat tayo sa mga numero. Isang tasa ng nilutong lentil, humigit kumulang 200 gram, ay may humigit kumulang 18 gram ng protina. Gramo sa gramo, 100 gram ng nilutong lentil na may 70% tubig ay may humigit kumulang 9 gram ng protina, mas mababa kaysa sa itlog. Kung gayon, bakit sila kahanga-hanga? Dahil ang protina ay kasama ang isang grupo ng mga benepisyo na wala sa itlog. Ang pangunahin ay ang fiber. Isang tasa ng lentil ay may humigit kumulang 16 gram ng fiber, mahigit kalahati ng pang-araw-araw na rekomendasyon. Ang fiber ay nagpapakain sa ating gut microbiota, ang mabubuting bakterya na nagre-regulate mula sa immunity hanggang sa mood. Bukod dito, nakakatulong ang fiber na kontrolin ang asukal sa dugo at pababain ang masamang kolesterol. Ang chickpeas ay kasing impresibo, may humigit kumulang 15 graman ng protina at 12 gram ng fiber bawat tasa ng niluto at walang kapantay sa abot kaya. 1 kilo ng tuyong lentil ay halos isang fraction lamang ng halaga ng karne. Pagsamahin ang legume sa isang cereal tulad ng kanin at makakakuha kayo ng kumpletong protina na may lahat ng mahahalagang amino acids. Sila ang patunay na ang lakas ay madalas na nagmumula sa mga pinakamababang pinagmumulan.
Sa kategoryang ito ay pinagsama-sama natin ang mga pagkaing may mataas na nutritional density. Ang maliit na halaga ay naglalaman ng napakalaking protina. Perpekto ito para sa mga may mababang gana. Magsimula tayo sa mga matured na keso at partikular ang parmesan. Habang ang itlog ay nagbibigay ng 12 gram ng protina bawat 100 gram, ang parmesan ay nag-aalok ng kahangahangang 32 hanggang 30 gram. Halos triple iyon. Sa panahon ng pagpapamature, nawawala ang tubig sa keso na nagkokonsentra sa protina at ginagawang mas madaling matunaw. Mga 30 gram ng gadgad na parmesan sa inyong pasta o sopas ay maaaring magdagdag ng halos 10 gram ng mataas na kalidad na protina nang walang kahirap-hirap. Gayon din sa mga keso tulad ng manchego o gruyere. Ngayon, isang kampeon mula sa gulay, ang buto ng kalabasa. Huwag kayong padala sa laki nito. Sa bawat 100 gram, ang buto ng kalabasa na walang balat ay naglalaman ng humigit kumulang 30 graman ng protina. Lubos na nalalampasan nito ang itlog. Isang dakot na 30 graman bilang merienda ay nagbibigay ng humigit kumulang 9 graman ng protina. Bukod dito, isa ito sa pinakamahusay na pinagmumulan ng magnesium, isang mineral na susi para sa function ng kalamnan, synthesis ng protina, at produksyon ng enerhiya. Ang mahinang kalamnan ay madalas na kulang sa magnesium. Ang estratehiya ay simple. Gadgarin ang keso sa inyong pagkain at idagdag ang isang dakot ng buto ng kalabasa sa yogurt o salad. Mga maliliit na galaw na nagdudulot ng malaking pagbabago. Maghanda kayo dahil ang pagkaing ito ay nakakagulat. Tinatawag itong karne ng trigo at ginawa mula sa gluten, ang pangunahing protina ng trigo. Dito ay seryoso na ang mga numero. Tandaan, 100 gram ng itlog ay may 12 gram ng protina. Ang 100 gram ng seitan ay maaaring maglaman ng 24 hanggang 25 gram ng protina at ang ilang komersyal na paghahanda ay umabot pa sa 30 gram o higit pa. Ito ay isang protina density na doble sa itlog at malapit sa maraming lean meats. May texture itong katulad ng karne, kaya perpekto itong kapalit. Ang lasa nito ay neutral, kaya mahusay itong sumisipsip ng mga marinade at pampalasa. At ngayon ay isang mahalagang linawin. Ang seitan ay purong gluten, kaya ganap na ipinagbabawal ito para sa mga may celiac disease o sensitivity sa gluten. Pero, para sa karamihan na walang problema dito, ito ay isang pambihirang makapangyarihang option sa protina at mababa sa taba. Upang gawin itong kumpletong protina, sapat na pagsamahin ito sa mga legume na mayaman sa amino acid lysine na kulang dito. Ang nilagang seitan na may chickpeas ay isang nutritionally perpektong kombinasyon. Nakapaglakbay na tayo sa mga produkto ng gatas, dagat at bukirin. Natuklasan natin ang mga pagkaing nagdodoble sa protina ng itlog, pero itinabi ko ang pinakamakapangyarihan para sa huli. Ang pagkaing pinag-uusapan ko ay isa sa pinakamatandang organismo sa ating planeta. Isang mikroskopikong nilalang na tunay na pabrika ng mga sustansya. Pinag-uusapan ko ang mga microalga, partikular ang spirulina sa anyong dehydrated powder. Pahintulutan ninyo akong ipaliwanag ang pahayag na ito dahil ang agham sa likod nito ay kaakit-akit. Ang isang buong itlog, na karamihay tubig, ay may 12 to 13% protina. Ang dehydrated spirulina ay ibang kwento. Sa pag-alis ng tubig ay nananatili ang isang explosive nutritional concentration. Ang high-quality spirulina powder ay maaring maglaman ng 60% hanggang 70% protina sa timbang. Gawin natin ang matematika. 100 gram ng itlog ay may humigit kumulang 12 gram ng protina. 100 gram ng lean beef ay humigit kumulang 30 gram. 100 gram ng spirulina powder hanggang 70 gram ng protina. Ito ay higit sa doble kaysa sa karne at halos 6 na beses na mas puro kaysa sa itlog. Ito ay isang protina na may napakataas na kalidad na may lahat ng mahahalagang amino acids. Bukod dito, ang spirulina ay isang bomba ng mga sustansya. Iron, beta-carotene, B-vitamins, magnesium, at isang makapangyarihang antioxidant na tinatawag na phycocyanin. Bakit ito lubos na revolusyonaryo para sa mga matatanda? Dahil nilulutas nito ang problema ng mababang gana. Kapag bawat subo ay mahalaga, kailangan ninyo ng pinakamataas na nutrisyon sa pinakamaliit na volume. Hindi na kailangang kumain ng malaking plato. Maaari kayong magdagdag ng 1 o 2 kutsarita ng pulbos na ito sa isang smoothie, yogurt, o sopas. Ito ay isang kahangahangang mahusay na paraan upang pagyamanin ang inyong dieta. Gayunpaman, mahalagang pumili ng mga tatak na may mataas na kalidad at certified purity upang maiwasan ang mga kontaminante. At kung mayroon kayong anumang autoimmune disease o medikal na kondisyon,
Kumonsulta muna sa inyong doktor bago ito idagdag sa inyong routine. Ito ang lihim. Ang kalikasan ay lumikha ng napakamakapangyarihang solusyon sa mga hindi inaasahang lugar. Tulad ng inyong nakita, ang pagbawi ng lakas ay hindi nangangailangan ng matinding hakbang. Ang solusyon ay nasa inyong kusina. Ang itlog ay nananatiling mabuting pagkain, pero upang labanan ang sarcopenia kailangan nating maghangad ng higit pa na itinatayo ang bawat pagkain sa isang matibay na base ng protina. Ngayon gusto kong malaman mula sa inyo. Sa lahat ng mga pagkaing ito na natuklasan natin, mula sa sardinas hanggang sa nakakagulat na spirulina, sabihin ninyo sa comments kung alin ang sisimulan ninyong isama sa inyong dieta sa linggong ito. Babasahin ko ang inyong mga komento upang makita kung paano ninyo balak kunin ang kontrol sa inyong kalusugan. At kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, hihilingin ko ang dalawang bagay. Una, ibahagi ang video na ito. Isipin ang isang kaibigan o kamag-anak na maaaring nararamdamang pagod. Ang video na ito ay maaaring maging turning point na kailangan niya. Pangalawa, mag-subscribe sa channel na ito at i-on ang notifications. Ang misyon ko ay dalhin sa inyo ang mga lihim ng kalusugan na suportado ng agham na ipinaliliwanag ng simple. Sama-sama nating hamunin kung ano ang ibig sabihin ng pagtanda. Tandaan, ang inyong katawan ay may kamanghamanghang kakayahang mag-regenerate sa anumang edad. Kailangan lang nito ng tamang materyales at ang protina ang ladrilyo ng inyong lakas. Huwag maliitin ang kapangyarihan nito at huwag kalimutang ang pinakamagagandang resulta ay laging nanggagaling sa pagsasama ng magandang nutrisyon at regular na ehersisyo. Huwag tanggapin ang kahinaan bilang isang bagay na hindi maiiwasan. Ito ay isang pagpili at ngayon ay natutunan ninyo kung paano pumili ng lakas. Piliin ang yogurt para sa inyong almusal, ang lentil para sa tanghalian, ang isda para sa hapunan, at ang maliit na dagdag na spirulina. Ang maliliit na pare-parehong pagbabago ay humahantong sa pambihirang mga resulta. Ako si Dr. Fernando Manalo. Ingatan ninyo ang inyong sarili, kumain ng matalino, at huwag kailanman tumigil sa pakikipaglaban para sa inyong pinakamalakas at masiglang bersyon. Kita-kita tayo sa susunod.